Let us open our Bible on Psalms 115, verse 3. Praise the Lord. But our God is in the heavens. He hath done whatsoever He hath pleased. Ayan. So, ang Diyos, ang ating Diyos. Mapalad ang sinuman na bayan o tao whose God is the God in the heavens. Because He is the legit and the only genuine God and living God. Our God is in the heavens. He hath done whatsoever He hath pleased. Kaya, napaka-importante talaga na ang Diyos natin, yung nandoon talaga sa langit. Pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos dahil binigyan niya tayo ng oportunidad to be connected with God. No? Na makonect tayo doon. Nagkaroon tayo ng access. Nagkaroon tayo ng matatawag na privilege to be one with Him. No? Maisa tayo dyan sa Kanya. Kaya napaka-importante yung ating mga mata. Huwag nating ihiwalay doon sa Kanya. Basahin natin. Psalms 123 verse 1. Praise the Lord. Unto Thee lift I up mine eyes, O Thou that dwellest in the heavens. Yes. Sa inyo, aking itataas at ititingin ang aking mga mata. O ikaw na nananahan sa mga langit. See, God is in the heavens. Unto Thee lift up mine eyes, O Thou that dwellest in the heavens. This is true faith. No? You cannot see God visibly by gazing up into heaven. Hindi natin kayang makita ang Diyos na pagtingala natin dyan. Actually, yung ating pagtingala dyan sa langit, we can see blue, the color. No? Yan lang yung kayang abutin ng ating vision. Yan lang yung kayang abutin ng ating seeing eye. Yung mata natin ba? Yun lang kaya. But beyond that, meron pa na hindi natin nakikita. Parang flashlight. Kita na kayo ng flashlight. Pag ang flashlight ay may 3 battery, pag i-on mo yan sa gabi at itaas mo yan, at yung nasa malayo, makita niya kung saan yung dulo ng light. At pag yan ay tinabihan ng flashlight na mayroong 6 na battery, pag yan ay gi-on, yung nasa malayo, makita nila yung flashlight na 3 battery dito lang. Yun namang pag-on ng flashlight na 6 na battery, lalampas yan. Mas mataas. So yung ating mata, pag tumingala tayo sa langit, makita natin yung sky is blue. Dahil yan lang yung kayang abutin na pinahintulot ng Diyos na marating, but there is more things beyond that. Marami pang bagay na nandyan sa unahan niyan. Ang Diyos mas malayo pa dyan. Hindi basta-basta yan. So itong pagtingin natin sa Kanya, by faith ito. Praise the Lord. Na pwedeng gawin ng Diyos yung Kanyang kinaroroonan, pwede niyang i-connect ang sarili niya sa atin. Pwede niya tayong gawing part sa Kanya kahit nandoon siya sa langit. Kaya alam mo paano si Jesus Christ nagturo ng prayer? How Jesus Christ made how to pray? Basahin natin. Matthew 6:9. Praise the Lord. After this manner, therefore pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Ayan. Yan ang direksyon sa tinuro ni Jesus Christ na prayer. Anong direksyon ang prayer natin? Doon ba natin itoon sa idol? Doon ba natin itoon sa east?
Doon ba natin itoon sa west? Doon ba natin Mayroong grupo dito sa mundo, kung mag-pray, nakaharap talaga sa ganitong direksyon. Tayo, saan natin iharap? Direct sa langit, kung saan naroon ang Diyos. Praise the Lord. After this manner, therefore pray ye, our Father which art in heaven. Yan, doon tayo mag-pray sa Ama natin na nasa langit. Hallowed be thy name. Banal ang inyong pangalan. Pag sinabi mong banal ang inyong pangalan, huwag kang tumawag sa Kanya na may karumihan ka. Huwag kang tumawag sa Kanya na gumagawa ka ng kasalanan. Hindi ka diringgin ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sinabi diyan na settle first all your accounts before you offer unto the Lord on the altar. That is prayer. Offering something to the altar of God, that is prayer. Bago mo gawin yan, ang prayer na yan, na tinutuon mo doon sa Ama mo sa langit, sa Ama natin sa langit, na buhay na Diyos, makapangyarihan ng Diyos, maglinis ka muna. Because holy is the Lord. Praise the Lord. Para walang magiging hindrance. Ngayon, anong content sa prayer, bago mo i-clear yung sarili mo at bago ka tumawag doon sa langit, sa buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, nag-clear ka na. So anong laman ng iyong prayer na dapat nating tandaan? Tuloy mo. Verse 10. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Yan. Kailangan ilagay natin sa isip, sa puso, na ang kaharian ng Diyos dapat darating sa iyo. Dapat hindi ka mawala sa kaharian ng Diyos. Hindi ka mawala sa kaligtasan ng Diyos. Kasi ito yung pinaka-main purpose ni Jesus Christ na pumunta dito sa mundong ito for the kingdom of God. Maibigay niya sa bawat isa sa atin. So sa prayer natin, diyan ang bulada natin. Clear yourself because you are calling upon Him who is holy. Pag-establish na yan, then always remember, Lord, your kingdom shall come sa buhay ko. Your kingdom shall come sa buhay ng mga tao. Kasi ito yung ultimate purpose ninyo, pumunta dito sa mundo to give us the kingdom of God. Dapat hindi yan ma-abolish sa buhay natin. Thy will be done. Sa buhay natin, we always ask, Lord, your will be done. I am no longer of mine. I am no longer doing of my own business. I belong to you. Therefore, I am not obliged to do my own, but I am obliged to do your will. Yun, lagi nalagay sa isip natin. Thy will be done. Praise the Lord. In earth, nasaan ba tayo? Nasa earth tayo. Habang buhay tayo, nasa earth pa tayo. His will be done. Time will come kung palarin tayo ng Panginoong Diyos because of our faith and obedience dyan sa Kanya. Till death, makarating tayo doon sa langit, sa kaharian niya. Still, your will be done. Praise the Lord. Don't do anything that is not according to His will. Lagi nating iset sa ating mind, sa ating isip, Lord Jesus, my God, your will be done in earth as it is in heaven. See, ang ganda, ang sarap. Pag yan ang ating laging nasa isip, nasa puso, pag mag-pray tayo. Then, sunod-sunod na yan. Basa 11 hanggang 13. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Yeah.
Habang nabubuhay pa tayo sa sanglibutang ito, we cannot survive without bread. Give us this day our daily bread. And ating laging isipin, man shall not live by bread alone for the physical stomach, but also live by the word of God for the soul. So habang nandito tayo sa sanglibutang ito, hindi kayang isip lang natin paano makakain yung tiyan natin. We don't mind for the spiritual food. No, it cannot. Mas priority pa nga yung ating kaluluwa kaysa stomach. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, that is all about for the benefit of our soul, inner man. And all these things shall be added unto you. God will provide for the food for our stomach. Iyan ang prayer natin. Pag sinabi mo, Lord, give us this day our daily bread. Do not forget the word of God daily. Praise the Lord. Praise the Lord. And God will provide food for the stomach. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Sa sanglibutang ito, magtulungan tayo. If God is willing to forgive, we should be also willing to forgive our fellows. Jesus asked His disciples, how many times, Peter, would you forgive your fellow? Will it be 7 times? Will it be 7 times 7? More than that, sabi ni Jesus Christ. Don't make any limitation how to forgive to your fellow. Forgive. Magtulungan tayo because we are not willing. Because the moment you cannot forgive someone, you permitted him to go to hell. And you yourself will be drugged. Mahihila ka rin. Sabi ni Jesus Christ, if you cannot forgive your fellow, you can never be forgiven. Praise the Lord. So, kumbaga pa, if God is willing to forgive, para hindi ka maimpyerno, you should do the same. You can never be above God. Hindi ka pwede hihigit sa Diyos. Kaya, ganun ang gusto ng Diyos sa atin. Obey lang. Lead us not into temptation. This is the most critical moment sa buhay natin habang nandito tayo sa sanglibutang ito na hindi tayo mahulog sa pagkakasala led by Satan by temptation. But deliver us from evil. Ligtasin mo kami. Hindi kami magkasala. Ligtasin mo kami, makalusot kami sa mga tukso. Ligtasin mo kami everyday. Hindi kami matouch ng masamang espiritu. He that is born of God sinneth not, but keepeth himself that the wicked one touch him not. Yan ang ating prayer. For thine is the kingdom. Pag sinabing thine is the kingdom, it is your discretion whom you will enter in. Let to enter. Sa iyo ang kaharian, so therefore ikaw ang magdedesisyon sino yung papasukin mo. For thine is the power. May kapangyarihan ka kung sino yung gusto mong iligtas sa mundong ito at may kapangyarihan ka rin sinong ipahamak mo sa sanglibutang ito. Imagine that. Siya, wala nang iba. Sino pa pala? And the glory which never fade away, the glory which lasts endlessly, sa iyo yan. At kung sino man ang i-share mo, ang glory mo, together with you in your eternal glory, it's up to you. Forever. Yan ang Diyos. Yan ang prayer natin. Hindi man natin balik-balikin itong prayer na ito, but that is already the pattern para hindi tayo mawala sa kaligtasan. Praise the Lord.
Ngayon, kahit ang Diyos nasa langit, meron pa rin siyang yung covered niya. Ang earth, ang sea, lahat. Covered niya lahat yan. Kaya, napakasarap na ang Diyos na nasa langit ay Diyos mo. Kasi nasa lupa ka man, nasa dagat ka man, nasa impapawid ka man, God has the power to do anything. If He would like to save you, He can save you. Basahin natin. Psalms 135 verse 6. Praise the Lord. Whatsoever the Lord pleased, that did He in heaven and in earth, in the seas and all deep places. Ayan. Anong kinasiyahan ng Diyos na gagawin niya sa langit, gagawin niya sa lupa, gagawin niya sa mga dagat at sa mga kalaliman na mga lugar? Hindi niyo ba alam, there are more places that are being discovered by the explorer underneath? Sometimes they discover the deepest cave in the world that connects the ocean. Sometimes they discover the deepest place on earth, and the underneath is so hot, napakainit. Sometimes they discover the deepest part of the earth, and water are therein. Siya pa rin sa deep places. Sa dagat, siya pa rin kung anong gusto niyang gawin. Sa langit, siya pa rin. Sa earth, siya pa rin. Praise the Lord. Tapos walang makaka-question sa Diyos. Ano mang gagawin niya sa langit. Pag sinabi niya, Michael, you fight against Lucifer. Then Lucifer defeated together with his cohorts or na sumapi sa kanya. Walang magawa ang langit kung ano yung gusto ng Diyos. Lucifer and all the angels who went with you, I cast you to the earth, and all of you are reserved for eternal punishment. Walang magawa ang tagalangit pag ginawa niya yun. Pag sinabi ng Diyos, all of you who are faithful and loyal unto me, you rejoice with me in my kingdom. Masaya sila. They will remain happy. Praise the Lord. Kaya ganon ang Diyos. Hindi natin ma-question ang Diyos, bakit nasunog yung yung LA, bakit na-crash itong ganito, bakit na-aksidente ito, alam mo, reminder ito ng Diyos. Kasi ang mga tao ngayon, wala nang tawag-tawag sa Diyos eh. Ang mga tao ngayon, wala nang paki. Sa naglalang sa kanila. Kaya anong nangyayari ngayon? Putol ang protection ng Diyos. Putol yung guidance ng Diyos. Pagputol yan, di ba na-preach na dito? If the plant remove it from the soil, it shall die. If the fish get water from them, they shall die. Man, if there is no such God, you will die. Wala kang magagawa. Kaya walang maka-question sa Diyos sa langit, walang makaka-question sa Diyos anong gagawin niya sa lupa, anong gagawin niya sa dagat, anong gagawin niya doon sa deep places. Basahin natin. Daniel 4:35. Praise the Lord. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and He doeth according to His will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay His hand or say unto Him, What doest thou? Yan, wala maka-question sa Diyos. Tingnan mo mga aksidente ngayon. Why are these things happening? Is God blind? Is God disabled to save those people? How is it these are happening? That is just an indication they have forgotten God in their lives. Nalimutan na nila ang Diyos sa buhay nila. Or maybe they remembered God maybe once a week. The 6 days, wala na sila sa Panginoon. Maybe they remember God
once a month. Hindi pwede yan. Constant dapat yung ating pag-abide sa Diyos. Praise the Lord. Kaya nga daily yung ating pag-atupag sa salita ng Diyos dahil we need it or else we will be weakened. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing. Anong reputed as nothing? Walang makapangyarihan na tao sa mundong ito above God. They are nothing. And He doeth according to His will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay His hand or say unto Him, what doest thou? Hindi pwede sabihin ng tao, Lord, do not do it. Lord, do not do so. Wala. Nobody can let His hand stay na pigilan mo yung Diyos. Ano yung kanyang operation sa kanyang mga armies? Sa langit man at dito man sa lupa, sino man ang kanyang mga instrumento, walang makakapigil. Nobody can say what thou doest. Nobody can say, stay what you are doing among your armies, among your people. Wala. Ganun ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Praise the Lord. We need more knowledge about Him. We need more understanding about His operation. Napaka-importante yan. Kasi pag gagawa na tayo sa Kanyang gawain, anumang sagupain natin ng mga bagay sa sanglibutang ito, we can stand before them without fear. Wala tayong dapat. Tingnan mo si Paul. The Lord is my helper. I will not fear what man shall do unto me. Bakit? Puno yung kaalaman niya about God. Praise the Lord. Kilala niya ang Diyos. Kaya nga sinabi diyan, I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able, He is alive, He is all-powerful, and I know He can keep whatsoever things I have committed unto Him against the appointed day, kung kailan ko gustong hingiin sa Kanya. Kaya napaka-importante po yung Diyos na nasa langit na Siya ang ating Diyos. Walang makakahadlang sa Kanya. Kaya yung Kanyang counsel, kahit after us, mawala na tayo sa mundo, this will never mag-soft tone ito. The same effectiveness, the same powerful to all generations, yung counsel ng Diyos. Tingnan mo, ang tagal-tagal na ito nakasulat sa Bible. But the Word of God is still effective, still powerful to us in this present generation. How about the following generation? How about to the last generation? How about the past generation? Was God well known? Nailhan ba ang Ginoo that He was the Savior of all them? Yes. Because His counsel will never come to an end sa Kanyang effectivity. Basahin natin yan. Psalms 33 verse 11. Praise the Lord. The counsel of the Lord standeth forever, the thoughts of His heart to all generations. Yan. The counsel of the Lord standeth forever, the thoughts of His heart to all generations. Ibig sabihin yan, gusto niya ang tao hindi mahiwalay sa Kanya. Gusto niya ang tao ma-reconcile sa Kanya. Gusto niya ang tao maging obedient sa Kanya. Dahil yung Kanyang counsel, that shall stand. Ito yung magpiprevail. Nobody can question what are happening in heaven, on earth, as well underneath, yung nasa ilalim ng lupa. Anong mangyayari? Kung saan tatama yung lindol, nobody can question. Saan tatama yung baha, nobody can question. Saan tatama yung deaths, kamatayan, nobody can question. Walang maka-question ito. Kaya nga, ito nga ang kailangan natin. Pag nandyan tayo sa Panginoong Diyos, I tell you, wherever you go, whatever you do,
you will prosper, you will succeed, and you will be saved. Lalabas ka man. Kaya nga sa lahat nating maglabas tayo, we always come to God in prayer. Lord, I claim Psalms 23. I claim Psalms 121, that as I go out and as I come in my house, walang mangyari sa amin na kapahamakan. Kasi ang nagpo-protect sa atin yung nasa langit. Praise the Lord! Higit pa yan sa satellite. Ang satellite, he can make communication to the people of the world as long as satellite is there. And God, His coverage is so wide. That is why He can take care of you at all times. He can take care of you in every place. That is the God which is in heaven. Kaya doon tayo. Yung faith natin sa Kanya, yung obedience natin sa Kanya, kailangan talaga natin yan. Maintain. Kaya kung hindi natin gagawin yan, mangyari yung mga untoward incidents sa buhay natin. As what are happening sa buong mundo. Kaya i-claim natin lagi yung Psalms 191, basa 1 hanggang 8. 121, 1 hanggang 8. Praise the Lord. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper. The Lord is the shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in, from this time forth and even forevermore. Yes. Napakalaki ng kanyang coverage. Napakalaki ng kanyang area of responsibility. There is no such place in earth or on earth that is not covered under His care. O di, napakaganda. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. Huwag ka lang talagang mamove in your obedience sa Kanya. Huwag ka lang, ayaw niya yun mangyari sa iyo. Kasi alam niya, pag na-move tayo, mahihiwalay tayo sa Kanya. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. This is my promise, God said. This is the assurance I can do it for you. As long hindi ka ma-move sa faith mo, obedience mo sa akin, this is my promise. I will keep you at all times, and I will never slumber. Imagine that. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper, the Lord is thy shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day, nor moon by night. Day and night, nobody. Walang makakaharm sa iyo day and night. The Lord shall preserve thee from all evil. You may call all manner of evil, none of them can do harm against you. Imagine that. Praise the Lord. I-mention mo lahat. Battery. Para nag-deteriorate na siya. Okay. Praise the Lord. Sabihin mo lahat yung kasamaan na nangyayari sa mundong ito.
Alam mo yung mga tao sa mundo, they can only see the physical evil and literal. But most of the people, they cannot see the lasting evil, which is that affects our soul. But God can do protection, good benefits for the body, flesh, and soul. Praise the Lord. Grabe yung maibigay ng Diyos sa atin na pag-iingat. Walang kasing tulad, walang kasing dakila, walang kasing malakas. Kaya masyadong sobra yung privilege natin. Kung alam lang ng mga tao what privilege He can give to those who are connected to Him, tapos ayaw niyang mamove ang sino man. Kung alam lang ng tao kung ano yung benefit, ay nako, sabihin ko po sa inyo, super. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. See, ang tao ano nalang ginagawa ng mundo? Lahat ng ginagawa niya to avoid evil, to avoid destruction, but they cannot avoid it. Only God can do it to us. Praise the Lord. Ang Diyos lang makakagawa niyan. Kahit saan ka pa magbahay ka pa sa dagat, magbahay ka pa sa bundok, magbahay ka sa ilalim ng bundok, nobody can make assurance of wellness and salvation. Ang Diyos lang, wala nang iba. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, even forevermore. See, God can take care of us with our temporary life, and God can take care of us with our eternal life. Saan ka pa hanap niyan? Siya ang nakakagawa niyan. Wala nang iba. Ibibless tayo ng Diyos sa ating paglabas, sa ating pagpasok. Lahat. Di ba may nangyayari, nagbiyahe lang, tulad nung nangyari sa bus ng Solid Line, biyaheng Luzon. Yung pala, ang driver, wala nang katinuan sa isip. Bangag na. Anong bangag? Alam mo yung bangag? Hindi alam anong iniisip, hindi alam anong ginagawa. Pag ang tao nagdadrive tapos natulog, bangag yan. Wala ka nang alam eh. Yung pala, doon na siya papunta sa traffic lane na naglilinya doon sa toll gate. Nabundol niya yung sasakyan na kotse, nalulan ng pamilya. Napus doon sa truck na kaharap niya. Pumasok doon sa ilalim. Di ba? Matindi. Mahirap. Hindi mo alam. Ikaw, nasa safe ka. Hindi mo alam yung nasa likod. Yung nangyari sa airport. Anong nangyari sa airport? Tao nagpark. Nakita man sa video. Biglang bumulusok, bumunggo doon sa mga tao. Namatay yung bata, pati meron pang isa. Ang mga tao, sinisisi nila kung sinong sinisisi. Hanggang yung ama, sabi niya, I cannot forgive the driver. I want to put him in jail lifetime. Because life ang kanyang kinuha, ganun din ang babayad sa kanya. Why? God is blind? God is disabled? The Bible says no. Kasi ang mga tao, wala na, hindi na binigyan ng importance. Bakit nangyayari ito lahat? Para ipamukha ng Diyos sa lahat na ako ang makaka-care sa inyo. I can bless your going out and your coming in. Praise the Lord. Kaya panahon na. Ang lahat ng mga tao bumalik sa Diyos ng buong puso, sa kabanalan at sa katuwiran. At huwag ka nang mamove dyan para continuous yung ano ng Diyos. How God will bless you. Basa. Deuteronomy 28:6. Praise the Lord. Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out. Yan. Ibi-bless ka ng Diyos sa iyong
labas at sa iyong pagpasok. O kaya sa pagpasok mo at saka paglabas mo. How God bless you. He's going to protect you. He's going to... Tingnan mo yung mga kapatiran natin. Nung sumusunod pa yan si Brother Bong, na membro natin sa Malaysia, nahulog yan sa 4th floor. Pero kinaya ng Diyos na siya'y buhayin. Because He can do anything. Na-aksidente si Brad Chris dyan sa Jensan. Bumaliktad yung kanyang sasakyan kasi habang nagdadrive siya dyan sa Banate, may lasing na tumawid. Pagtawid ng lasing, iiwasan niya para hindi masagasaan. Bumalik man. Walang option si Brad Chris but to make full brake. Pag full brake niya ngayon, nag-skid yung sakyan niya, may pangpang dyan banda. Yung sasakyan niya, yung ulo ng sasakyan tsaka gulong niya, nakahang na sa pangpang. Pero bakit nakaikot pa yung sasakyan niya na hindi nahulog? Because God had promised, I can protect you from all evil. Praise the Lord. Kaya ganun. Alam lang ng mga tao, dapat hindi na sila mag-refuse. Imbitahin natin magsimba, imbitahin natin makinig ng Word of God. Nako, ang daming nila, excuse. Kaya nga sinabi dyan, pag nasa problema, tatawag Diyos ko. Pag wala sa problema, disco lang ng disco. Hindi man ganun. Pag nag-disco ka, na-move ka. Pumunta ka naman sa kaaway niya. Nakisaya ka na naman sa demonyo, sa kadiliman. Wala na yan. Dapat tuloy-tuloy na. Kasi ang nangyayari ngayon sa mundong ito, hindi lang blessing, also cursed. Saan galing yan? Lahat galing yan sa Diyos. Kaya nga sabi nga ng Diyos, I set before you two things, curse and blessing, death and life. Choose life. How to obtain life. Nandito ako. Ako ang life. I can let you live even with eternal salvation. Kaya dito sa mundo, no wonder, may kapahamakan, may kaligtasan na nangyayari. Basa, last verse, Deuteronomy 28:19. Praise the Lord. Cursed shalt thou be when thou comest in, and cursed shalt thou be when thou goest out. See, saan ka magpunta? Kung mabigat yung kamay ng Diyos laban sa kanino sa atin, wala tayong magagawa. Wala. At kung magaan naman ang Diyos para sa atin, mapalad tayo. So ano ngayon ang opsyon? Ano ngayon ang gagawin natin? Let your God, the God of heavens or in heavens, kay gagawin niya lahat para sa kapakanan mo, kaligtasan mo, kabutihan mo. Kaya, He will not suffer our foot to be moved. Tuloy-tuloy lang tayo. And this is the importance why we must bring this message to all. We are bringing this good news to the people of the world. Praise the Lord. Kung rumarami ang Jollibee sa Pilipinas at dumarating na sa iba't ibang bansa, pagkain lang yan ng stomach. Hindi ba natin paramihin ang mga makarinig? Hindi ba natin paramihin ang mga pag-propagate ng gospel? Of course, we are not the one that can do it. It's God. Kaya yung mensahe kagabi, the body of Christ must be strengthened. Kaya tayong lahat maging worthy, maging prayerful, kasi gagamitin tayo ng Diyos para sa Kanyang pagmamahal sa mundong ito. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.